Noong April 8, 2026, sa gilid ng isang kalye sa Mamburao Occidental, Mindoro, isang lugar na kilala sa pagiging masukal, madilim at liblib, natagpuan ng labi ng isang babae na 4 na araw nang nawawala. Ayon sa ulat, siya ay pinagsamantalahan bago pinaslang at lumalabas sa paunang investigasyon na ang hinihinalang sospek ay isang taong tinutukoy niyang Tito. Si Kathleen Agustin ay isang masipag na mag-aaral sa ikalawang taon ng kolehiyo na kumukuha ng Bachelor of Elementary Education sa Occidental Mindoro State College. Ito'y sa Mamburao Branch. Siya ay residente ng Barangay Barahan, Santa Cruz Occidental, Mindoro. Bagamat hindi ganap na naipubliko ang iba pang detalye ng kanyang personal na buhay, ayon sa mga ibinahaging post ng kanyang kapatid na si Cherry Ann, namuhay si Kathleen sa isang payak ngunit punong-puno ng pagmamahal na tahanan kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Saksi si Kathleen at ang kanyang mga kapatid sa sipag at tiyaga ng kanilang mga magulang upang maitaguyod ang kanilang pag-aaral, kaya naman malalim ang kanyang pagpapahalaga sa kanila. Isang buo at masayang pamilya ang kanyang kinagisnan. May tradisyon na sabay-sabay na pagkain sa iisang hapag na laging may kasamang tawanan at biruan. Kilala si Kathleen bilang isang mapagmahal na anak. Malambing siya at hindi nagkukulang sa pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang mama at papa. Sa kabila nito, may tapang din siya magpaalala at umawat sa kanyang ama sa tuwing ito ay umiinom. Dahil sa matibay na ugnayan ng kanilang pamilya, lalo pang tumibay ang kanyang determinasyon na abutin ang kanyang mga pangarap. Mga pangarap na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa ikabubuti at kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang pagiging abala sa pag-aaral, na ipapakita pa rin ni Kathleen ang kanyang makulay na personalidad sa social media sa pamamagitan ng kanyang hilig sa pagsasayaw, pagta-travel at pakikipagbanding sa kanyang kapatid at mga kaibigan. Aktibo rin siya sa pagsali sa mga palatuntunan sa kanilang paaralan, lalo na sa mga gawaing may kaugnayan sa pagsasayaw, kung saan na ipamalas niya ang kanyang talento at kumpiyansa sa sarili. Sa larangan naman ng pag-ibig, katuwang niya ang kanyang nobyo na si John Rex Akbang na nagsisilbing gabay at paalala sa kanya na maging mapanuri sa mga taong kanyang nakikilala sapagkat hindi lahat ng nakikita at nakakasalamuha ay agad na mapagkakatiwalaan. Hindi nagtagal nagkaroon ng mabigat na kahulugan ang mga paalalang iyon. Tumating ang April 5, 2026, bandang 9:00 ng umaga, iniulat ang pagkawala ni Kathleen Agustin na huling nakita sa crossing ng Barahan sa Occidental, Mindoro. Ayon sa isang post ng kanyang kamag-anak, humihingi sila ng agarang tulong sa publiko para sa paghahanap kay Kathleen matapos siyang hindi makauwi. Batay sa kanilang salaysay, huling nakita si Kathleen bandang 8:00 ng gabi nang ihatid siya ng kanyang kapatid. Pauwi sana sa kanyang boarding house sa Mamburao. Sa kanyang huling mensahe sa isang kaklase, sinabi niyang nakasakay siya sa isang motorsiklo kasama ang isang lalaking tinukoy niyang tito or uncle. Ngunit walang nabanggit na pangalan. Ang pinakahuli niyang update ay nasa lugar siya ng Fatima. At matapos ito, tuluyan ng naputol ang komunikasyon at wala ng balita tungkol sa kanya. Humihingi ng agarang tulong ang pamilya sa komunidad sa paghahanap sa kanilang pinakamamahal na si Kathleen Agustin, kasabay ng direktang panawagan sa kanilang mayor na si Ernie Torrelisa at sa mga barangay officials ng Santa Cruz na magsagawa ng masusing pag-review ng mga CCTV sa kahabaan ng crossing ng Barahan hanggang sa may buboy upang matukoy kung sino ang huling kasama ng dalaga. Patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad at hindi sila tumigil sa paghahanap. Umaasang muli nila siyang matatagpuan hanggang sa dumating ang isang araw na tuluyang nagwakas sa kanilang pag-asa. Noong April 8, 2026 sa gilid ng isang national road o kalye sa sitio Maculbo, Barangay Fatima, Mamburao, Occidental, Mindoro, isang lugar na kilala sa pagiging masukal, madilim at liblib, natagpuan ang labi ng isang babae na pinagsamantalahan at pinaslang. Kalaunan ay agad itong nakilala bilang si Kathleen Agustin.
Ayon sa mga otoridad, bandang 12:05 na madaling araw ay kusang loob na sumuko ang suspect sa Santa Cruz MPS at isinalaysay ang nangyari. Pagsapit ng 1:40 na madaling araw, nakatanggap ng tawag ang Mamburao Municipal Police Station mula sa Santa Cruz MPS hinggil sa insidente, kung saan iniulat na nasa kanilang kustodiya na ang suspect matapos itong sumuko at ituro ang eksaktong lugar kung saan iniwan ang biktima. Agad nang rumisponde ang Alert Patrol at Duty Investigator ng Mamburao Municipal Police Station sa pinangyarihan ng insidente, kung saan natagpuan si Kathleen. Mariing kinundena ng Occidental Mindoro Police Provincial Office ang nangyari at tiniyak ang agarang paghahatid ng hustisya para sa biktima. Ayon kay Provincial Director Timoteo L. Espiritu Jr., patuloy na nagsasagawa ang kapulisan ng masusing investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan at mapanagot ang may sala, at hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Binigyan din niya ang pagpapatibay ng presensya at mga hakbang sa seguridad upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Kasabay nito, patuloy ang panawagan ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan at agad na iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad upang maiwasan ang mga ganitong uri ng krimen. Sa simula, itinago muna sa publiko ang pagkakakilanlan ng suspect habang isinasagawa ang investigasyon ng mga otoridad. Gayunpaman, kalaunan ay naglabas ng larawan ang isa sa mga kamag-anak ni Kathleen, kung saan kinilala ang suspect na si Cesar Lee Barleta Balanza, isang magsasaka at residente rin ng Barangay Barahan. Bagamat limitado ang inilabas na opisyal na impormasyon tungkol sa kanya, may isang kaanak na naglabas ng pahayag sa social media na nagpapakita ng matinding emosyon at panawagan ng pananagutan, kung saan sinabi niya, "Hindi ka nag-isip bago ka gumawa ng bagay na alam mong makakaapekto sa lahat. Alam naming maaga kang nawala ng ama para gumabay sa iyo at magturo ng tama. Ngunit hindi nagkulang ang iyong natitirang pamilya sa pagkabay at pag-aalaga sa iyo. Sa mga kamag-anak naman po ng biktima, hindi po namin pinoprotektahan ang taong ito sa kanyang nagawa, kundi nakikiusap lamang kami na kung sino man ang tunay na may sala ay siya lamang ang dapat managot. Nakikiramay po kami sa pamilya ni Kathleen at sana ay makamit nila ang hustisya." Sa kabilang banda, agad naman na binurol si Kathleen noong April 8, 2026 sa kanilang tahanan sa Barangay Barahan. Habang nagluluksa ang pamilya at mga mahal sa buhay, umalingaw-ngaw ang panawagan ng hustisya at katarungan para sa trahedyang sinapit niya matapos matagpuan ng kanyang labi ilang araw mula nang siya ay mawala. Taus-pusong nakikiramay ang komunidad sa pamilya ni Kathleen, na patuloy na nagdadalamhati at nananawagan na mabilis at ganap na hustisya para sa kanya. Sa bawat post, lagi nilang nilalagay ay #Justice for Kathleen Agustin. Noong April 9, 2026, inihatid na sa kanyang huling hantungan si Kathleen ng kanyang pamilya sa Barahan Public Cemetery. Ito'y sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. At siya ay agad na inilibing dahil sa kalagayan ng kanyang mga labi. Habang nagluluksa ang pamilya, mga kaibigan at kakilala, patuloy ang kanilang panawagan ng hustisya para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa at para sa mga naiwan niyang mahal sa buhay. Nagkakaisa rin sila sa paghiling na mabigyang katarungan ang kanyang sinapit at nananawagan na wakasan ang ganitong uri ng karahasan upang hindi na maulit ang ganitong trahedya sa iba pang pamilya. Ang kanyang kapatid ay nagbahagi ng isang post na patuloy na nagbibigay ng kalungkutan sa marami. Sabi sa post, "Napupuyat ako kakatanong sa langit ng bakit ikaw pa ang nawala." Ang nobyo ni Kathleen ay nagbahagi ng kanyang huling mensahe para sa kanyang kasintahan. Ayon sa kanya, labis sa kanyang panghihinayang dahil wala siyang nagawa upang mailigtas ang kanyang nobya. Sa kanyang emosyonal na pahayag, binanggit niya na marami pa tayong pangarap, diba? Magbipitsa pa tayo pagkatapos ng sayaw namin, diba? Pagkatapos naman ng kusang pagsuko, ang suspect ay patuloy na dadaan sa legal na proseso kung saan siya ay sasailalim sa investigasyon ng pulisya at inquest proceeding sa piskalya upang matukoy kung may sapat na ebidensya para sa pagsampa ng kaso. Kapag nakitang may probable cause, isasampa ang formal na kaso sa korte at magpapatuloy ang paglilitis kung saan parehong panig
ay maghahain ng ebidensya at testigo. Sa buong proseso, mananatiling nakadetain ang sospek habang hinihintay ang desisyon ng hukuman, lalo na sa mabibigat na kasong kriminal. Kapag napatunayang nagkasala, papatawan siya ng parusang naaayon sa batas tulad ng reklusyon perpetua, habang kung mapawalang sala ay palalayain siya. Sa kaso ni Kathleen na isampa na ang kasong laban sa sospek, nasangkot sa insidente at kasalukuyan siyang nakakulong sa BJMP sa Mamburao mula noong April 10, 2026. Patuloy pa rin ang investigasyon, hinihintay ang resulta ng Provincial Forensic Unit at inaasahan ding magsasampa pa ng karagdagang kaso kung may madaragdagan pang sapat na ebidensya sa pagpapatuloy ng kaso. Kung mapatunayang nagkasala ang sospek sa korte, siya ay papatawan ng parusang batay sa bigat ng krimen at sa umiiral na batas. Sa kasong murder, ang karaniwang hatol ay reklusyon perpetua na katumbas ng habambuhay na pagkakakulong o higit kumulang 20 hanggang 40 years, depende sa mga legal na kondisyon at desisyon ng hukuman. Sa mas mabigat na krimen, tulad ng rape with homicide, maaari ring ipataw ang reklusyon perpetua bilang pinakamataas sa parusa sa ilalim ng batas. Mananatili ang sospek sa pagkakakulong habang isinisilbi ang sentensya, maliban na lamang kung magbabago ang hatol sa pamamagitan ng apela o iba pang legal na remedyo na pinapayagan ng korte. Bumubuhos ang magkahalong galit, lungkot at panghihinayang sa maagang pagkawala ng biktima mula sa kanyang mga mahal sa buhay, mga kamag-aral, kaibigan at maging sa mga mamamayan. Anila napakaraming pangarap ng biktima ang biglaang naglaho na parang bula sa kanyang maagang pagpanaw. Dahil sa pangyayaring ito, muling nabuksan sa publiko ang usapin tungkol sa penalty sa Mamburao at sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro. Sa kasalukuyan, wala nang umiiral na penalty o parusang kamatayan sa Pilipinas. Kaya kahit sa mga mabibigat na krimen tulad ng murder o rape with homicide, hindi na ito maaring ipataw sa korte. Inalis ang parusang pagkasawi sa bisa ng Republic Act No. 9346-2006, kung saan ang pinakamataas na parusa sa ilalim ng batas ay reklusyon perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Bagamat may mga panukalang ibalik ito para sa heinous crimes, nanatili pa rin itong hindi batas. Kaya sa kasalukuyang sistema ng hustisya sa Pilipinas, ang pinakamabigat na hatol ay pagkakakulong at hindi pagkasawi. Sa huli, ang trahedyang ito ay nag-iwan na matinding lungkot sa pamilya, kaibigan at sa buong komunidad. Habang patuloy ang investigasyon at paghahanap ng hustisya, nanatiling buhay ang alaala ng biktima sa puso ng mga nagmamahal sa kanya. Sa bawat hakbang ng kaso, umaasa ang lahat na makakamit ang katotohanan at pananagutan para sa nangyari. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!